Wag tayong mawawalay, wag tayong masyadong maaliw diyan sa scripted na presentasyon ng prosecution sa impeachment court. May layunin sila diyan na maaliw kayo at bigyan kayo ng some form or degree of entertainment using the impeachment court hearing the fake and false articles of impeachment para hindi ninyo maramdaman at maalala ang tunay na problema ng ating bansa. Nagbabadya din dyan yung no election at yung Constitutional Assembly. Hindi mabuti yung layunin nila sa pagsusulong ng Constitutional Assembly or no election. Ang tanging layunin lang dito, politika na naman. For their political survival, they want to prolong their stay in power. Bakit ba hindi tayo matutong rumispeto sa ating saligang batas? When they run for office, whether as president or vice president, it was made very clear to them and it was very, very clear to them na ang kanilang term of office ay 6 na taon lang. Bakit na less than 2 years, may nagsusulong na naman, nabubuhay na naman ang usaping CONAS at no election. Ang layunin lang nito talaga ay higit na pahinain ang ating demokrasya at mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, at ang kanilang mga kasabwat sa poder ng kapangyarihan. Pero wala namang naitutulong upang mapabuti ang ating ekonomiya na nararamdaman natin ngayon na talagang nanganganib na. At ang ginagawa nila pa, alienated na yung gobyerno Hindi na responsive yung mga nagiging tugon ng pamahalaan. Tingnan na lang ninyo. Pag may mga malalaking issue na pumuputok, pakinggan ninyo yung tugon nila. Masyado nang yinuyurakan ang talino ng mamamayang Pilipino. Masyado nang disconnected yung kanilang mga pabalag na balagbag na sagot sa mga matitinong tanong naman na humihingi ng matinong kasagutan. So alienated na ang yung gobyerno at ang naging impression, ang nabuo na, the proof again is the negative 27 net trust rating ni Bongbong Marcos. Ang nabuong sentimiento sa kabila ng araw-araw na hirap na ating dinaranas dahil sa pataas ng cost of living, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi lamang ng produktong petrolyo, magkakasama na yan, pagkain, matrikula, kuryente, ang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, walang pakialam, walang malasakit ang Marcos Jr. administration sa araw-araw na hirap na nararamdaman at dinaranas nating mga Pilipino, matuloy lang, masunod lang, maibigay lang ang kanilang kapritsyo na political demolition job laban sa Vice President Inday Sara Duterte. Masunod lang ang political persecution na gaganap sa mga kritiko at mga tunay na oposisyon. Hindi yung huwad na oposisyon, yung mga tunay na oposisyon na bumabatikos sa mga maling polisiya ng gobyerno upang nang sa ganoon mapigilan nila ang pagiging pangulo ng pinagkakatiwalaang opisyal sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. So, ito yung ating sitwasyon ngayon. It's an economic and political powder keg. Nanganganib ang ating, hindi pa nanganganib, talagang wala na, bagsak yung ating ekonomiya. Sabi ni Zine Locido, CSDO. Di na ako makauwi dyan sa Pilipinas, sobra crisis, at wala kang maasahan sa gobyerno. Pag may calamity, selective pa magbigay. Tanggalin na rin dapat yan. Hindi lang naman yung mga alyado na mga incumbent ang nahihirapan pag may calamity. No? Sabi ni Jerry James Conde, panloloko na lang sa taong bayan ang ayuda na yan. Again, tama yan. Pero pag may nagbigay ng ayuda, kunin ninyo. Yung 2,000, kunin ninyo. Pera nyo yan. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga yan dahil ang tingin nila sa inyo, napakaliit. Wala silang respeto sa inyo. They do not respect you as a person, as a Filipino, your dignity. Wala yan. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Pera nyo yan. Ang nagbabayad niyan, yung kaawa-awang mga middle class na hindi tinutulungan ng mga nasa pamalaan. Tama. Si Ruel Dancel family from Australia. So mahalaga yung inyo pong pag-share whether you are in Facebook, whether you are in YouTube, sapagkat marami po, higit pong marami ang naaabot ng ating napakahalaga mga talakayan. Sinisikap ko po at tayo po yung naghahanda tuwing meron tayong live podcast para mabigyan kayo ng napapanahon at tamang impormasyon, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Dahil napapabayaan na po ito Very busy sila dyan sa huwad na articles of impeachment. Nakalimutan na yung mga mahalagang dapat ayusin ng
legislative department, Senado at mababang kapulungan. Ano na nangyari doon sa mga sinisigaw ng mamamayang Pilipino to amend certain provisions of the oil deregulation law? Natabunan na dahil nga dito sa impeachment. Lagay natin uli sa konteksto ha. Ang nag-i-impeach, negative 27 ang trust rating. Net negative 27. Negative 27 ang trust rating. Ang ini-impeach, positive 31 ang net satisfaction rating. Para matabunan yung issue ng flood control corruption. Babalik tayo dyan. Babalik tayo sa flood control corruption. Hindi natin titigilan yan. Si Marvin Ocampo. Sabi ni Marvin Ocampo, bahagi ito Marvin Ocampo ng kanilang script. Bahagi ito ng kanilang playbook. Yung walang eleksyon. Gagamitin nila yung CONAS, yung Constituent Assembly para baguhin ang ating saligang batas. Ang problema ng ating bansa ay corruption. Ang problema ng ating bansa ay inflation. Ang problema ng ating bansa, yung tumaas na naman na unemployment rate na nasa 2.5 million Filipinos na. Ang problema ng ating bansa ay yung oil deregulation law. Yan ang dapat ninyong asikasuhin. Huwag niyong pakialaman ang ating konstitusyon dahil hindi kayo nararapat maging bahagi ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating saligang batas at pagpapalit ng anyo ng ating pamahalaan mula dito sa existing natin na presidential na gagawin ninyong parliamentary. Hindi kayo ang dapat makialam dyan. Wala nang tiwala ang mamamayang Pilipino sa inyo. Ang prueba, negative 27 na ang net trust rating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Cherry G. Edilior, may God bless you too. So ito yung ating munting ambag by giving you this timely, relevant, and significant topic and subject matter, sinisikap nating labanan. We are hoping to break the mainstream media blackout on important news and topics kagaya ng usapin ng ating napakakupad, napakabagal, napakatamlay na ekonomiya. Yung patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso at eto na naman tayo. Hindi pa natin lubos na nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Nandito na tayo, panibagong round of hostilities sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Yan, sabi ni Annalisa Gariando, 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Yan yung sinasabi ko, yung mga recipient ng tigda 2,000 piso, whether one time, yung mga miyembro ng 4 piso o yung 6 na buwan, kada buwan tatanggap kayo ng 2,000 piso lamang. 25 million pesos a day ang budget nila. 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Alam naman nating lokohan yung impeachment na yan. Sabi ni at Simple Ton TM. Simple Ton TM. I agree with you, Simple Ton. Ang talagang kawawa dito, yung middle class. And I dread the day that we may no longer have a middle class. Mauubos ang middle class, whether lower middle class ka, middle class ka, or upper middle class ka. Baka maubos sapagkat palaki na ng palaki yung pagitan ng yaman, ng may hirap, at ng mga mayayaman. Tapos yung walang katapusang pagbibigay ng ayuda, sino ang nagpopondo niyan? Ang nagpopondo niyan yung kubang-kuba ng middle class. And I hope you will not wait for that day, Simple Ton, na mainis kayo. Dapat ngayon pa lamang magpahayag na yung middle class dahil ginagawa kayong baka, cash cow, milking cow. Sabi ni At Money Myth Busted. Yan yung lumalabas sa figure. I think ang nagsabi din yan ay si Senate President Sherwin Gatchalian na 25 million pesos ang kinakailangan gastusin upang tustusan ang isang drama na nagaganap sa Sarsuela dyan sa impeachment court. Sabi ni Annalisa Gariando again, waste of money and waste of time. Pero yung spelling niya ng waste, bewang. Baka nakapamewang siya habang pinapaliwanag niya. Saan ka nakakita? Bago tayo magtapos, paalala ko sa inyo dahil next week meron pa rin yan. Isang negative 27 na Pangulo, negative 27 ang net trust rating. Ini-impeach ang kanyang pangalawang Pangulo na may net satisfaction rating na positive 31. Mamamayang Pilipino, gumising na po kayo. Baka nahihimlay kayo, gumising na kayo. We only have one country. At yung dugong nananalaytay sa atin, kahit mga ibang bayan pa kayo, dugong Pilipino pa rin kayo. So pag malasakitan natin
ang ating bansa.